Buksan ng iyong mga mata, Gumising na at magsaya. kalimutan na ang problema. Tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, Gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema. tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, Hallelujah. hallelujah, 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 Hallelujah. 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 Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Di ka iiwan, di ka pababayaan. Pumapit ka, pumawit ka, at magpuri sa Kanya. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, hallelujah, Hallelujah. Hallelujah. hallelujah, hallelujah. 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 Sa iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri.
Sabay-sabay tayong umawit kay Jesus. Sabay-sabay tayong magpurit sumamba. Kunin mo ang iyong gitara, piano, tambol, lahat ng may tunog. Sabay-sabay tayong umawit kay Jesus. Sabay-sabay tayong sumayaw para kay Jesus. Sabay-sabay tayong magpuri, sumamba. Itaas ang kamay, pumalakpak, tayo'y umintak, kaliwat kanan. Sabay-sabay sumayaw para kay Jesus. Katangi-tangi ka, O Diyos. Pangalan mo'y tataas ko, ngayon at magpagkailanman. Katangi-tangi ka, O Diyos. Pangalan mo'y tataas ko, ngayon at magpagkailanman. Mo ang iyong gitara, piano, tambol, lahat ng may tunog. Sabay-sabay tayong umawit kay Jesus. Sabay-sabay tayong lumundag para kay Jesus. Sabay-sabay tayong magpuri, sumamba. Tayo'y lumundag, sulong paatras, tayo'y lumundag, kaliwat kanan. Sabay-sabay lumundag para kay Jesus. Katangi-tangi ka, O Diyos. Pangalan mo'y itataas ko, ngayon at magpagkailanman. Katangi-tangi ka, O Diyos. Pangalan mo'y itataas ko, ngayon at magpagkailanman. Sabay-sabay tayong umawit kay Jesus. Sabay-sabay tayong magpuri, sumamba. Kunin mo ang iyong gitara, piano, tambol, lahat ng may tunog. Sabay-sabay sumayaw para kay Jesus. Sabay-sabay lumundag para kay Jesus. Sabay-sabay tayong umawit kay Jesus. Jesus, ayan, magandang umaga po. Morning. sa inyo lahat. At happy Monday and it's a holiday. Labor Day. Ayan, kaya dapat nandyan po kayo lang mga kapatid. Kaya- But anyway, itong araw din nga pong ito ay meron tayong ongoing na Life in the Spirit seminar for your information. Sa East po, ginaganap ngayon sa St. Joseph Worship Center. Nasugbo. Hindi. Nga pala, sa Kalo. Sa Kalo Kalo, nga rin po nasa pala, po. no? Headed by Yes. Pastor Simple.
At meron din po sa Sampabian. Pangasinan. Yes, headed by Pastor Fred at ang group. Yes. Kaya sabay-sabay po tayong manalangin para dyan. At the same time, dito po sa ating sa ating Good Morning Jesus din. Kaya yung mga nabaptize na, dito naman po tayo sa pag-aaral ng Sama naman kayo salita ng dito Diyos. sa amin. Ayan, pagkapatuloy po ng pag-aaral tungkol sa mga parable. Marami itong parables na ito, mga kapatid. Marami po ito. At hanggang sa bagamat sa nasa New Testament tayo ngayon eh. At maaari probably this coming May on another month, ay pupunta na tayo sa Old Testament parables. Napakarami po niyan. Sabi nga ni Sister Bing kanina sa Chicago, yung prayer meeting, talagang maraming ginawang parable si Lord para makarelate ka sa isa man lang daw. Anyway, Kung hindi shepherd, lost coin, lost bago tayo sheep. magpatuloy, pray muna tayo. Oo Sir nga Ernie, pala. at baka malibang na naman tayong dalawa. So anyway, tayo pa'y manalangin. Lord, marami pong salamat muli sa araw na ito. Binigyan mo na kami ng pagkakataon. Una-una dito po sa virtual meeting. Maganda po ang internet. O Lord, kami po'y patnubayan sa aming pag-aaral. At the same time, yung pong ongoing na Life in the Spirit seminar, O Lord, gabayan nyo rin po ang mga nagaganap sa araw na ito. So tulungan niyo po kami, aking kapatid na si Minister Ernie, O Lord, upang maihatid at maipaliwanag ito pong topic today, and that is the parable of the sower. Bless us, O Lord. Salamat po. In Jesus' name we pray, Amen. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Bati muna tayo. Ay, of course. Hindi, basahin muna natin itong ating sige. verse of the week. Ayan. Sa 1 Corinthians chapter 3, verse 9, nakalagay dyan, for we are co-workers in God's service. You are God's field, God's building. Tamang-tama sa topic natin. Oo. Yes. Co-workers tayo. Co-workers, mga kapatid. Sama-sama tayo at pinili ng Panginoon para ilaganap ang kanyang mabuting balita. Ayan. Sino ba yung mga ating... Ayan, unang-unang nanda sa akin ay all the way from Calauan, Sister Ami Hernandez, na nag-celebrate ng kanilang anniversary. wedding. 41st yata. Dalawang taon na lang. Oo, At talaga wedding, rin naman. golden. Malapit na. Okay. Sister Daisy Goyena, siyempre, kaibigan ni Sister Rose Iwata yan, no? Sister Marcela Sandro. And of course, we have Sister Mayet Abel. Naku, nakakatawa Sister Mayet. Lagi nakasama natin sa GMJ. Sister Mayet, kumusta ka na? Sister Marisa Roraldo, of course. And we also have Sister Marie Hasmin. Ayan. Brother June, Magigad, long time no see po. Kumusta ka na, brother? Oo, pasyal ka naman at nang tayo magkakwentuhan uli dito. Matagal-tagal na rin hindi tayo nagkikita-kita. No? Sister Victorina Reboledo, Sister Olive Caray. Ayan, magandang umaga sa iyo. Holiday kasi ngayon. Kaya marami present kayo lahat. Sister Jerlyn Sangkap, of course, all the way from Laia. Muwi sila kanina. Okay. Oo nga. Kanina lang sila kanina lang. Nag-recording. Nag-recording kahapon. Okay, At ayan, abangan niyo po ulit yung kanilang recording. Kakaganda pa naman ng mga nila, love offering. Sister Damiana, of course, no? Sister Marikit, kumusta ka na? I hope you are recovering well. At muli ay makasama ka namin dito ng personal. No? And of course, Sister Carmela Tison, ang ating kamanggagawa, Sister Lisa Alvaran. Kumusta dyan sa... Good morning. sa San Pablo. At least sa San Pablo kasi hindi kasing init dito. Medyo maganda-ganda ang... Lalo sa North. Iba nag-i-steam bath. Iba ang North. Ayan. Si Brother Raymond, siyempre, Dionis Pante. At marami... Sister Linda Alcance. Nandito pala Sister Lisa. Magandang umaga, Sister Linda. So, kami ay tuloy-tuloy na. Oo, kasi maganda po itong ating tatalakayin, the parable of the sower. So dito po sa araw na ito, ang tatalakayin nga natin itong Matthew chapter 13, simula sa verse 18 hanggang 23. At dito po meron kasing dalawang tao na ini-aim itong parable na ito. Nandyan po yung the hearer of the word and the preacher of the word. So unahin muna po natin si Minister Ernie para ipaliwanag sa atin naman to isang
lugar ng sowing sa mga tinatawag na preacher of the word. Ayan, So, salamat, Pastor. Sa Matthew 13, samahan niyo kami. Matthew 13, 18 to 23. Dito po iikot ang ating pag-uusap sa umagang ito. No? The parable of the sower explained. So ito na yung pinaliwanag. No? Therefore, hear the parable of the sower. When anyone hears the word of the kingdom, and does not understand it, then the wicked one comes and snatches away what was sown in his heart. This is he who receives seed by the wayside. But he who received the seed on stony places, this is he who hears the word and immediately receives it with joy. Yet he has no roots in himself, but endures only for a while. For when tribulation or persecution arises because of the word, immediately he stumbles. Okay? Now he who receives seed among the thorns is he who hears the word, and the cares of this world and the deceitfulness of riches choke the word, and he becomes unfruitful. And verse 23, but he who receives seed on the good ground is he who hears the word and understands it, who indeed bears fruit and produces some 100-fold, some 60, and some 30. Ayan. Nakakatawa po itong ating pag-aaral ngayon kasi normally nakafocus tayo sa listener lang, di ba? Ever since, no? Pero sa pagkakataong ito, ang i-discuss ko nga po ay ang bahagi naman ng nagtuturo o nagbabahagi ng salita ng Diyos. At ito po ay very, very applicable sa Comfy Church. Alam niyo kung bakit? Kasi yung ating 2 Timothy 2:2, di ba? Na ino-authorize naman talaga tayo ng Diyos at may command ang Diyos na ang lahat ng instruction na narinig natin ay wag nating sarilinin. Kung hindi, ibahagi rin natin sa bawat isang makakadaupang palad natin. At napakahalaga po ito kasi nga dun sa tinatawag na Divine Commission, no? Sa Matthew 28, na hindi naman sinabing, kayo mga pare, kayo mga madre, kayo mga pastor. Hindi po eh. All believers. All believers po. In fact, the church. Okay? It is speaking to the church, and we are the church. We are the body of Christ. At lahat po tayo ay inuutusan. Hindi ho nire-request. Hindi ho pinapakiusapan. Ito po'y utos ng Diyos na ibahagi natin ang magandang balita sa lahat ng tao. No? At alam po natin, tayo na lang, hindi tayo mahirapan. Balikan natin yung mga istorya di unamor natin bilang mga witnesses for Christ. No? Ilang beses na rin po tayong nakadaan ng maraming discouragement. Hindi po ba? May mga kwento nga na nakakatuwa nga isang kwento kasi sabi kasi may LSS, di ba? Sabi niya, pinakain ko pa sa Jollibee yun bago kami umalis. At pagkatapos, talagang andun ako maghapon sa LSS. Parang may suhol pa. Oo. Tapos, nung matapos ang LSS, binigyan ko pa ng bagong Bible at binigyan ko pa taxi pa uwi. Tapos sabi niya, Para umatin lang. para lang umatin. Pero ano nangyari? Wala. Hanggang ngayon, di sumasama. Ayan. So, tignan po natin ito, no? So, ang ating pong binasa na Matthew 13:18-23 is also designed to have an impact on those who preach the word. So, preach or witness, no? Pagsamahin na natin, mga preacher. At kayo rin naman, kahit nag-witness, in a sense, you are preaching the truth, no? Although hindi kagaya ng ginagawa namin, ano? And sabi ko nga, maraming beses na kami mga preacher, ano? Minsan sabihin nga, may magsasabing preacher, tagal-tagal na ito, hindi na pa lumalago hanggang ngayon. Ano? Or kahit kayo, di ba, narinig naman namin ang mga patotoo niya. Because we face indifference and even ridicule among those whom we try to evangelize. No? Minsan pagtatawanan ka pa, minsan niloloko ka lang pala. Okay? Wag ho tayo mag-alala kasi may nauna na ho. At yan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. No? Alam natin, no? During his time, yung pintuan ng sinagoga, kulang na lang, isara sa mukha niya eh. No? Kung maaari lang, huwag siyang papasukin sa sinagoga eh. So, tayo rin naman, no? Nakadanas ng gano'n, di ba? Our authority as preachers were being questioned by some people in authority. But thank God, we never gave up. No? Lalo na nung mga simula. Ano? Sabi pa nga dito,
his most bitter critics came from the Orthodox religion. Kamanggagawa pa. Supposedly, kasama sa gawain. Not necessarily the same church, pero minsan alam mo nga yung yung church at church nagsisiraan pa minsan. No? Parang Preacher claiming against... to be Christians pero Yes. hindi mo makita. Correct. Oo. Many came to listen, but few were changed. Totoo, di ba? Multitudes. Pag sinabi mong multitudes, eh. Pero ilan pa talaga na natili sa Panginoon? Yung iba pa nga doon, sumigaw ng crucify him eh. No? Mabrul ang nangyari, no? Many had received healing, but eventually left and forgot. Naku, nadanas natin yan. Meron narasan akong ganyan eh. Pinray over. Gumaling. Pinag-prayer of acceptance. Amen. Mga ilang linggo, Sister, nasa na si brother? Naku, hindi maiwanan yung pagmamadyong at hanggang wala na. Di ba? Nakaka-disappoint na parang may nangyari ba? May mangyayari bang maganda sa ginagawa natin? Di ba? Yan din minsan, tinatanong mo pag nadi-discourage ka na, may nangyayari pa bang maganda? May mangyayari pa bang maganda? No? And many came for what they could get. Naku, naririnig ko to. Nagtatanong nga sa akin sa prayer meeting. Ano ba makukuha ko dyan? Biro mo yun, ha? Yung pa ako na itatanong sa'yo. So marami pong maling motibo, marami pong karanasan na pwede hong magpahina sa ating lahat, no? Pero take heart, sa Matthew 10:24, si Lord na mismo nagsabi, a disciple is not above his teacher, nor a slave above his master. Kung sinasabi ni Lord, kung ako ay dumanas niyan, dadanas ka rin. At napakahalagang daanan pala natin ito. Hindi pala ito para tayo pahirapan o ano pa man. No? So tignan natin ito. No? So Jesus is warning us as His disciples that we will also face persecution and discouragement to carry out His mission. Meron pong challenge. Kaya nga, blessed are they who are persecuted because of me. No? Binigyan na tayo ng warning ng ating Panginoon. No? So, what does the parable say both to the preacher and to us, no? And to all committed Christians who tirelessly witness for Christ? Dapat na ba tayong sumuko? Magsawa na ba tayo? Itigil na ba natin ito because of what we are experiencing? Now, the lesson is clear. Yung buong kabuuan po ang sinasabi dito that at the end of the day, there is harvest. Di ba? Yung bandang huli nung binasa natin, no? Some produce 30, some produce 60, some produce 100, no? Alam niyo kung bakit? Kasi po, ang ating inihahayag ay ang kapangyarihan mismo ng Diyos na naganap sa buhay natin at sa buhay ng mga taong tumanggap sa Kanya. Si Pablo po mismo, nagsabi nito sa Romans 1:16, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God to salvation for everyone who believes, for the Jew first and also for the Greek. Wala hong exempted. Sabi nga ni Lord, gusto kong maligtas lahat, kaya lahat ay bahaginan nyo. At ang minsan kasi ang confidence na akala natin sa atin eh. Yung ating, sana mag-miracle, sana yung lumabas sa bibig ko, malalalim na insight, sana, ang dami, nung araw, nung mga bago pa lang tayo, di ba? Akala natin yung mga milagro-milagro na yan. Naku, marami na ho kami nakitang nagmilagro sa buhay ng mga taong aming na-evangelize. Wala na ho sila. Pero yung tunay na nakarinig, hindi dahil Alam niyo ba ang greatest miracle? The greatest miracle is you and me. Wala na. Wala na pinakadakilang himala sa buhay natin. Kundi yung buhay natin ngayon, no? At the fact na nananatili ka. Mga changed lives talaga. Oo, changed life. At saka yung perseverance na hanggang ngayon nandiyan ka in spite of that's the greatest miracle. Ano? So the lesson at the end of the parable speaks of the seed that brought forth abundant life. Yung verse 23, ang galing nga ni Lord na pinakita niya yung mga obstacle, Pero at the end of the day, sabi niya sa 23, but he who received the seed on the good ground is he who hears the word and understands it, who indeed bears fruit and produces some 100-fold, some 60, some 30. So God, Jesus Himself, is assuring us that in spite of everything, even discouragement, huwag kang titigil, kapatid, sapagkat tinitiyak ng Panginoon na mayroon at mayroon kang harvest. Lagi ko narinig sa kompi ito, no one goes to heaven alone. Abay, totoo naman.
Kasi pagka ikaw lang, parang sinabi, wala akong pakialam sa inyo, bahala kayo sa buhay nyo. Anong tawag to? Buntot mo, hila mo, bahala ka. Hindi po ganun ang Comfy Church. At least, nililiwanag ko sa Comfy Church. Hindi po ganun yun, no? No one goes to heaven alone, no? So, what discourages us is the seeming futility of our efforts and lack of an immediate result in our sowing. Yung seeming futility na parang sunod-sunod, wala naman nangyayari. At pagkatapos, ito ang problema natin. Ito ang problema natin sa sarili natin. Gusto natin resulta agad. Kasi sa panahon ngayon, lahat ay instant. Ang conversion po, wala pong instant. Although there are some exceptional cases. May mga talaga, radical change kagad. Meron. Kagaya talaga, kay Paul, di ba? That was very radical. No? Meron naman tayo na experience. Pero hindi po ganun. At ito nga po ay inihambing sa isang magsasaka na hindi naman porket yung magsasaka, nagtanim ngayon ng punla, bukas, mag-harvest na. Wala namang ganun, ano. Instant, rice, di bumili na lang. Kung pwede nga lang ganun. Kung pwede lang, ano. So, even the farmer does not expect every single seed he sows to germinate and bear fruit, no. Ibig sabihin din ito kasi nung araw, hindi kagaya, naiisip kasi lagi natin pagtatanong ng palay, Pero nung araw kasi, inihahagis isinasaboy. Kaya ginamit ng Panginoon ito, yung paano sila magtanim, upang ipaabot sa mga tao ang katotohanan ng tinatawag na evangelism. Kaya sabi, pag tinapon mo kasi yung punla, minsan sasama sa hangin yun So kung saan pupunta yun? Di ba? Iba-ibang ground. Iba-ibang ground ang pupuntahan nun. Pagkatapos, yung iba naman, anong patawag dito, pupunta naman sa ibang ground na mabato, matinik. Wala talaga. So, pero yung farmer, may confidence na kahit na may mga punlang nasasayang, yan yung parang sa atin na nasayang yung iyong pag-evangelize, ang farmer po ay nakatitiyak na may harvest siya. So, sa atin, number 1 yun. Kailangan may puso tayong unang-una, may katiyakan sa kapangyarihan ng salita ng Diyos na bumago ng tao. Hindi po tayo ang babago ng tao. Kagaya po namin mga preacher, I always tell that to the people. Every time I preach, I don't have this illusion na dahil pinag-aralan natin, ilang oras nating inupuan, nag-research and everything, dahil sa effort ko, makikinig ang mga taong ito, pakikinggan nila at susunod sila. Isan nga, katapos wala ka nang narinig. Pero, ang mahalaga doon, mga kapatid, ang confidence naming mag-preach ay dun sa anointing ng word na aming binibigay. Na kung hindi kikilos ang Espiritu ng Diyos doon sa lalabas sa aming bibig, ay wala rin nung saysay ito. Kasi ang confidence natin ay nasa kapangyarihan ng salita ng Diyos na bumago ng ibang tao. Kaya, nung araw, kasi mga bago pa tayong worker, sabihin natin, tagal-tagal nung ito. Parang ang tagal-tagal, parang 1 year pa lang ito. Mainipin ho kami noon, hindi namin naintindihan. Although may maganda pong ginagawa noon ang Diyos sa Comfy. Alam niyo kung ano, kahit isa na lang, kahit one-on-one, hindi namin sinasara. Yun naman ang maganda sa Comfy na nangyayari po hanggang ngayon. Kahit ilan na lang yan, ang mami, hanggang sa mamatay siya, nilinaw niya, huwag niyong isasara yan hanggat merong isang taong nakikinig dyan. Punlaan niyo yan. Wala akong nangyayari. Hindi, ayun na nga yung heart ng mami. May harvest dyan. Kung hindi man yung coordinator, marami mo yung katulong na nakikinig pala sa likod. Okay? Sa 2 Corinthians 4:3-4, no? Ito naman po ang katotohanan din. But even if our gospel is veiled, it is veiled to those who are perishing, whose mind the God of this age has blinded, who do not believe, lest the light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God, should shine on them. Ano po ang pinararating sa atin? Hindi ho talaga tatanggap lahat. Hindi talaga. Minsan nga yung best friend mo mismo di ba? Minsan nga, yung mahal mo sa buhay mismo, siyempre, yun ang gusto mo nang makatanggap. Yan po ay ipagkakatiwala natin sa Diyos. Trabaho na ni Lord yun. Ibasahin ko lang, Mr. Andy, sige. para i-support yung iyong sharing. Sige.
Ito sa 1 Corinthians chapter 3, sa verse 6, ito po yung principle para maintindihan natin. Sabi po rito, I planted, Apollos watered, but God was causing the growth. So kami po yung nagtanim, mga manggagawa ang nagdilig, pero ang paglago sa kamay pa rin ng Diyos. Diyos pa rin, oh. Hindi po nakasalalay sa amin. Kaya lang, dahil sa siguro lack of information o lack of siguro knowledge tayo, no? Nagiging sara dito, sara doon. Kasi nainipin tayo. Nung araw pa yun. Nung araw pa yun. Ngayon hindi na po. Hindi na. Ngayon po, bukas na tayo ng bukas. Si John, thank you, Pastor. Si John Wesley sabi niya, give me 100 preachers who fear nothing but sin and desire nothing but God. And I cannot, whether he is a clergyman or a layman, they will alone shake the gates of hell and set up the kingdom of heaven upon earth. Sabi, bigyan mo ako 100 preacher. Kahit na 100 layman. Hindi nga sinabing preacher eh. Layman, kahit sino yan. They will shake the gates of hell kasi ito walang kinatatakutan. Kahit ang disappointment nila, hindi nila kinatatakutan. Ayan, salamat na lang ho, nasanay na rin kami sa disappointment. Alam na namin ang gagawin. Kasi kung hindi, ayun na nga, mangyayari, mawawala ng loob. At yung passion mo, nawawala rin. Kaya nga sabi ni Wesley, as long there is passion for God, you will not give up. And as long as the only thing that you fear is sin, ay meron pong ibubungang maganda yan. Now, let's listen to this. When we evangelize, we must not expect quick results. Sa sarili lang natin, kahit naman ako manggagawa, amin ako, hindi naman ganap na Tuloy-tuloy pa rin naman ang pag-aaral, pagbabago, pagtutuwid, paghingi ng tawad, kasama pa rin yan, no? So, tulad po sa pagtatanim, yan po, hihintayin mo ang takdang panahon. At ang takdang panahon po ay nasa kamay ng Ang Diyos. Book of Ecclesiastes, nagpapaliwanag dyan. Sa Ecclesiastes chapter 3, there's a time for planting and a time for harvest talaga Meron talagang time. Ang nangyayari kasi, bunot ng bunot, namatay. Okay. There is no hurry in nature's growth and the same is true in the spiritual realm. Sometimes it takes time for the seed to germinate into a man's heart. Ito po. Iba-iba po kasi ang puso na ating tinataniman. Why? Because people come from different background, different experiences, different culture. No? May mga isang obstacle talaga sa evangelism is the culture. Kasi ang kultura ho ay napag-aralan o na-absorb na ng tao sa sanggol pa lang, nasa sinapupunan pa lang yan, naririnig na niya yung kultura ng kanyang pamilya. So, talaga pong hindi ganong kadali na bumago ng puso kasi nga, iba-iba po ang puso ng taong tinataniman natin. Pero again, the confidence is in the power of the gospel, no? It may lay dormant for a long while until someday it will awaken him and save his soul from temptation or even death. Lagi po namin sinasabi ito sa mga tao. Sasabihin ko nga, hindi ko, lalo pag evangelism, hindi ko alam kung makikita ko pa kayo o hindi. So, hindi ko malalaman yung resulta. Pero, isa po ang tiyak, may naitanim na ako. At yun po ang salamat at binigyan nyo kami ng pagkakataon na matamnan kayo ng salita ng Diyos. Dahil ang salita po ng Diyos ay buhay at yan po ay kikilos. Hindi, o kahit wala na kami, kikilos yan. Minsan nga magtataka ka, padadala ka sa bundok tralala eh. Meron ako isa experience na minsan nga, alam mong street ministry, nakaka-discourage yan. Mahirap yun. Naku, ako'y saludo sa mga nag-i-street ministry. Ngayon, yung pong na-experience ko, hindi ko nga akalaing, hindi mo exactly street ministry. Sa resort, pero siyempre, nagsasalita ka ng daanan. So, sabi ko walang nakikinig. Walang nakikinig talaga. Ito nga nakakatuwa. No? Ito yung makita mo yung power of God. Na, sino ba itong singer natin na namatay? Si Brother Marlon. Pinuntahan ko yung tatay niya. Pagdating ko, dalawa lang pala sila dun sa resort. Sa Los Baños ba?
Sabi ko, Brother Marlon, saan? Ayun, Brother Ni. Tawag sa akin ng Brother Ni. Dito tayo sa labas. Pagdating sa labas, kala ko may tao. 2, 3 pa rin kami. Dito ka magpipreach, ha? Yun ang first time ko exposure dyan. At tas yung mga tao, andun sa dulo. Pero meron naman kaming microphone. May dala naman siyang sound system. Pero naliligo lahat, ganyan. So, sabi ko, umpisan tayo. Sige. Magandang umaga po, mga kapatid. Gano'n. So, umpisa, preach. Ito, nakakatuwa. Nung prayer over the gifts na, yung love offering, sabi ko, mga kapatid, pagdadasal na po natin ang love gift, may tumakbong mga tao, 2 bata, humihingi ng envelope. Baka ako nakikinig pa. Nakikinig pala sila. Ito pa, what is the most amazing thing is this. Nung matapos ang prayer meeting, may puno kasing malaki dun eh. May lumabas na mama in chick. hindi white lady. Mama, all the while pala, andun siya kanina pa. Nahihiya lang siguro. Hindi, ito yun eh. All the while pala, he just received a very bad news. At gusto niya magpalamig ng ulo. So he decided to went to the resort. So, siguro gusto rin niya mapag-isa. Doon siya sa likod ng puno. Walang makakita sa kanya. And then he heard the message. Alam mo bang tuwan-tuwa siya na kaya pala ako pinapunta ng Diyos dito? Ayan na nga po yung sinasabi natin. Yung akala mong sayang, akala mong walang nangyayari o walang mangyayari, biro mo yun. Sino mo mga akakalang may lalabas sa likod ng puno? May tao pala doon. And you know what happened after that? He even invited us to their house for lunch. It's a big family. So nakapag-evangelize kami doon. After that, we did not see him anymore. Pero ito kasi pinag-uusapan natin eh. Grab the opportunity na maitanim mo. Itanim mo lang yung salita. Yun na nga, huwag ka mag-ilusyon na ikaw ang gagawa niyan. Itanim mo lang. Kahit walang tao, mag-preach ka. Ay, nako. Minsan, I know of one story, and this is true. God asked him to go up to the probinsya, Gubat. Sabi ni Lord sa kanya, mag-preach ka. Sabi niya, wala naman akong tao dito, mag-preach ka. Nag-preach siya. And there was this man who came forward. Na all the while, tignan niyo ang Diyos, kahit iisang tao, kahit iisa, magpapadala siya para makarinig. Naunawaan niyo ako, mga kapatid? Kaya huwag sabihin na, isa ito eh. Parang hindi naman interesado. Minsan kasi yung isip natin ang ginagamit natin, yung ating, isang pride eh. Ba't hindi ba nakinig to? Ba't hindi ba ba't ayaw akong pakinggan nito? Kaya minsan, naranas ko rin yan. Nagpe-preach ka, para na sa palengke, wala nakikinig. Naalala mo ang kuya po? Oo. Doon tayo nagkaroon ng street preaching. Street preaching. Ayun, nakakatuwa yun. Kasi, laking maganda resulta noon, di ba? Tinda sila ng tinda, tawag sila ng tawag ng mga mamimili. Pero pagdating ng loob, lahat sila. Lahat sila. So anyway, it may lay dormant for a long while until someday it will awaken him and save his soul. Nasabi ko na yan. Despite living in our age, ito yung nasabi ko, where we always look for quick results, we must sow in patience and in hope, and sometimes must leave the harvest to the years. Pag sinabing must leave the harvest to the years, hayaan mo ang panahon ang magpahinog nito. Maaaring naibigay natin, pero hindi pa tamang panahon ang pagbubunga niya. At balik tayo dun eh. May purpose ang Diyos eh. Bakit ngayon binigay, hindi naman pala gagamitin? Di ba? Bakit tinawag nga, hindi naman din ginamit? May mga purposes po. At ang mahalaga po ay nagagawa natin ang kalooban ng Diyos. And finally, ito muna. Remember, when a Christian sows the seed of the word, he does not know what he is doing or what the effect of the seed is. Natatawa ako dito eh. Sabi dito, pag nagpipreach daw kami, hindi namin alam kung anong ginagawa namin. At kung ano ang sinasabi. Totoo yun. Ano yung mangyayari? Wala tayo. Oo. Ito pa eh. Minsan sasabihin sa'yo, Brother Ernie, pakiulit nga ho yung sinabi nyo kanina, hindi ko nakuha.
Sabi ko, hindi ko na mauulit yun. Hindi ko naman naalala ano yung sinabi ko. Marami yung pagkakataon na gano'n. O kaya sabihin sa'yo, alam nyo, yung sinabi nyo nung araw, hindi ba nung kailan, sinabi nyo nung araw na gano'n. Ay, hindi ko nakalimutan yun. Ay, ako nga, nakalimutan ko na kung ano yung sinabi ko. Nakikita ninyo, wala pa rin tayo. Ang Diyos pa rin ang kikilos. Para wala tayong ilusyon at hindi tayo ma-discourage, iyon ang katotohanan. Gagamihan. May yes Lord ng yes Lord dito kanina pa. Natotoo yun. No? Alam ni Brother Bong yun. Alam niya, lahat tayo ay wala. Wala talaga. Wala tayong pwedeng ipagmalaki. No preacher or teacher ever does. Yun ang totoo. No? We don't really know what we are doing. Hindi mo alam ginagawa mo. Hindi at that point na nagpipreach ka, you don't even know the result. Right? So, it is our task to sow the seed and to leave the rest to God. And in conclusion, the spread of the gospel was not stopped by opposition. Rather, they fuel it. Alam niyo ba na lalong lumago ang gospel nung may mga opposition? Nung sila ay pinapatay, nung sila ay ginigilitan ng leeg, nung sila ay pinaghahati-hati ang katawan at pinapakain sa mga hayop, doon lumago ang Kristyanismo. So, huwag kang magtaka, kapatid, na parang walang nangyayari. May magandang nangyayari. The more they oppose, the more they ridicule, the more the power of God is working double time. Tandaan natin yan. And so, the spread of the gospel was not stopped by opposition. Rather, they fuel it. And our Lord, listen, and our Lord is continually inviting us to enter and participate. Jesus Christ is continuously inviting us, the church, people of God, to participate and to enter into this commission. Okay? Start with what you have. There you go. Hindi ho kayo kailangan maging preacher at may hawak na microphone kagaya namin. Ako po'y napapahiya na maraming beses. I have seen members, ordinary members, coordinators who brought so many souls to the Lord, and yet they never stood on a podium like this. And yet they always testify. Alam niyo isa kung sino? Mabanggit ko lang, wala na siya. Hindi ko siya makalimutan. Kaya nga ito yung, alam niyo mga taong hindi nagsawa Hindi mo siya makakalimutan. Baby Perez. Baby Perez, alam niyo ba yung pinupuntahan niyang tao? Dahil alam na hihintayin siya sa harap ng bahay. Alam mo yung ginagawa? Dumadaan sa kusina, wag lang siya makita ni Baby. Alam mo gagawin ni Baby? Doon siya sa kusina mag-aabang. Abangan na sa kusina. Relentless itong babae ito. Ibang klase itong babae. Hindi kanya titigilan. No? So, she does not even know the principles of preaching. She's just a simple worker na sabihin natin na hindi siya nagpipreach talaga. No? She's the wife of Brother Rene Perez. But she started with what she have. Now, what do you have? You have your lips. You have your feet. Ilakad mo yung paang yan. Kapatid, buksan mo ang iyong labi. Buksan mo ang iyong puso sa mga tao. Lalo na sa mga may sakit, may malaking problema. Sabihin mo lang kung anong ginawa ng Diyos sa'yo. Start with what you have and allow the Spirit of God the freedom to empower our preaching and our witnessing. In Jesus' name, amen. Pero hindi pa tayo tapos. Sige, bago po tayo magpatuloy, batiin muna po natin ang mga may kaarawan. Today, May 1. Happy birthday kay Sister Carmen Mahia. Sister May Ordonez. Brother Mono Campo. Happy birthday, Brother Mon. Happy birthday. Sister Sarina Balcueva at Sister Maika Caramba. Ayan. Happy birthday po sa inyo lahat. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy
birthday to you. Happy birthday! May the good Lord bless and save you. May the Lord's light shine upon you. Happy, happy birthday to you. Happy, happy birthday to you. Happy Ayan, birthday! Happy birthday sa inyong lahat. Ngayon, bago po tayo magpatuloy, pakinggan naman natin po ang Song of the Week. No? Ang Song of the Week natin ay composed by Sister Sara Abanilla. New song yan, ha? Arranged by Brother Alan Cabral. Ayan. At Jeremiah 29:11, yung kanyang pinakang scripture. Ay, title nga pala. Asan na? Nakalimutan. Ikaw ang aking Diyos, ang nag-iisa tunay. Wala ka katulad sa iyong mga salita. Hindi ko mabati ang laman ng iyong isip. Alam kong ika'y tapat sa pangako mo, o aking Ama. Dahil ang sabi mo ay nababatid mo ang mga plano mo sa bawat isa. Buhay na sagana, puno ng pagpapala at kinabukasan na puno ng pag-asa. Ikaw ang aking Diyos, ang nag-iisang tunay. Wala kang katulad sa iyong mga salita. Hindi ko mabati ang laman ng iyong isip. Alam kong ika'y tapat sa pangako mo, o aking Ama. Dahil ang sabi mo ay nababatid mo ang mga plano mo sa bawat isa. Buhay na sagana,
Kaya't sa'yo ako ay maniniwala, at ang aking buhay ay sa'yo lang ilalaan. Jeremiah 29:11. 9:11. Ganda nung ano, no? Oo, Ganda nung thank kanta. you, Lord. Siya po ay taga Laia, Mm. San Juan, Batangas. Yes. Ngayon, sa ating pong pagpapatuloy ng ating pag-aaral, hayaan niyo basahin ko muli ang Matthew chapter 13, particular sa verse 18 and 19. Hear then the parable of the sower. When anyone hears the word of the kingdom and does not understand it, the evil one comes and snatches away what has been sown in his heart. This is the one on whom seed was sown beside the road. So kanina po, ang pinag-usapan natin ay the preacher of the word. Dalawang uri po kasi ng tao ang dinidescribe po rito sa the parable of the sower. Ngayon naman po, ang ating tatalakayin, it is aimed at the hearer of the word. Ito yung siguro ito ata pinakamaselan na parte pagdating sa paglago ng isang tao spiritually, at hindi lamang po paglago, yung mga pangako ng ating Panginoon, no? Yung mga blessing ay para mapasa atin. Now, take note nyo po that there are different kinds of soil. Iba-ibang uri ang lupa. Pagpunta kayo sa bawat probinsya, iba-iba yan eh. Na mayroong lugar na dito tutubo, pag dinala mo sa kabila, hindi tutubo. So there are different soil. Tapos meron din pong tinatawag, there are different kinds of hearer. So different soil, different kinds of hearer. Iba-iba rin ang mga pamaraan ng pakikinig. There are different ways of accepting the word. So, different soil, different kinds of hearer. There are different ways of accepting the word of God. So, iba-iba rin ang pamaraan ng Hindi pare-pareho kasi po ang pagtanggap ng bawat isa pagdating sa salita ng Diyos. Minsan, maaring welcome, maaring hindi welcome, may resignation, iba-iba po eh. Now, the word of God. Now, and the fruit, yung bunga po, which it produces, depends on the heart of him who accepts it. Exactly. Yun ang crucial. Totoo. Na ulitin ko po, yung fruit which it produces depends on the heart of him who accepts it. Upon hearing, so yung ipuproduce ng fruit ay depende sa puso ng tumanggap. Kaya hindi po pare-pareho eh. Mapapansin niyo po, ba't ito blessed na blessed, ba't ito hindi? Ba't ito bagong-bago, binless? Ito hindi naman tagal-tagal, ba't ganon? Ito po yung ating pagtutuunan ng pansin. Saan nagkakaroon ng problema? Now, the faith, yung FATE, yung kalagayan of any spoken word depends on the hearer. Parang ito po, sinasabi namin po sa inyo, ni Minister Ernie, ang Word of God. Ngayon, depende po ito sa nakikinig. Paano niya tanggapin? Oo. Kami lang po ay gagamitin lamang instrumento ng Panginoon para ihatid po sa inyo ang kanyang mensahe. Pero hindi po nakadepende sa amin kung ano ibubunga ng sinabi namin po sa inyo. Depende ito sa inyong pagtanggap. Now, ang prosperity lies not in the tongue of him who tells it, but in the ear of him who hears it.
So wala po true. sa amin yun. Wala sa amin yung, pag sinabi na, mabibless ka, wala po sa amin yun. Nakadepende po sa nakinig nung aming sinabi. Kasi andun ng power eh. Ngayon, now, who are the hearers described and warned dito sa parable? So, isa-isayin natin po siya. Unang-una, there is the hearer with the shut mind. So, pag sinabing shut mind, there is a people whose minds, the word, have no more chance of gaining entry. Meron taong kasi isinara niya na kanyang kaisipan na kahit anong sabihin ng salita ng Diyos, hindi na makakapenetrate. Kasi ano na siya sinangga niya na Close mind. lahat ng kanyang marinig, sarado siya doon. Rejected na. Kaya, kasabihin natin, the Word of God is a very powerful bagay, no? Hindi makaka-penetrate. Kasi yung tao na binahagian, sinara niya na Ngayon, hindi lamang po yun. At ano ba yung mga causes nito? One is yung salitang prejudice. Pag sinabi pong prejudice, meron ka ng preconceived judgment or opinion or idea sa isang bagay, even to a person. Nauna ka na Kaya kahit ano pa mapakinggan mo, hindi mo paniniwalaan, meron ka ng binuo sa kaisipan mo o natin na against dun sa bagay o kahit sa isang tao, kaya hindi mo paniniwalaan. Yung meron na siyang preconceived ideas. Oo, meron na siyang, nauna na Nauna na, itong taong ito, walang kwenta ito. Ay, itong taong ito, suplado ito. Ay, itong taong ito, ganito. Hindi mo pa nakakausap Di po ba? Minsan, hindi mo pa nakakausap yung tao, pero yung nag-create ka na sa isipan mo na itong taong ito, walang kwenta. So, may hirapan makapenetrate. So, hindi lamang po yun, yung unteachable spirit. Mahirap magturo sa isang taong ayaw matuto. Ayaw matututo. Kahit ano sabihin mo, may sagot. Agaya ko po, ako isang atleta. Naging atleta rin naman po ako sa mahabang panahon. So, ako po na-under na rin sa masabi ko mga professional trainer when it comes sa basketball. So, dahil sila yung mga professional, pinakikingan ko yan, ano dapat kong gawin, ano dapat kong ikilos, pati po yung pag-weights, yung pagbubuhat. Meron talagang particular na weight lamang na dapat akong buhatin based on my bigat. So, meron gano'n. Kaso, may mga tao, kahit pag siner mo, may shut mind Meron siya sarili na ganito yan. Ay, mahirap turuan to. So, kailangan open po mind natin Hindi lamang yon. So, may unteachable spirit because of pride. Mayabang. Mahirap makaharap to pag mayabang. Lahat alam niya. Para bang lahat ng sasabihin mo, alam niya lahat. Lahat ng tao, kilala niya. Paano ko tuturuan to? So, hindi lamang pride, yung fear of new truth. Ito yung pinaka-crucial Yung fear of the new truth na agaya ng ang immoral character and a man's way of life can shut his mind. Bakit? Kasi there may be truth which condemns the things he loves and accuses the things he does. Yun. Kasi may expose siya alam naman natin, salita ng Diyos, iahayag ka niyan. So, pag nandyan na ang salita ng Diyos, ayan, nakadepensa dahil meron siyang itinatago. Sa Word of God, wala kang may tatago doon. Pag ang salita ng Diyos ay kumilos na, iahayag ka nito Iahayag ka niya mga kapatid. Kaya isang bagay na, isang napakahirap talaga i-penetrate kapag meron kang shut mind. Dapat open ka sa lahat ng bagay. Lalo being a Christian, open ka sa mga new ideas, mga new discoveries, lalo when it comes to the Lord. Kaya open ka doon. At that's the only way mag-grow ka. Di ba? Lagi mong, naalala ko nag-aral tayo, Minister Ernie, kabilin-bilin ni Pastor Robert. Sabi niya, the very first thing that you should do to start na mag-aral, i-empty niyo ang sarili niyo. Sabi ko, pati sinabi niya i-empty. So, nung nagsimula na yung pagtuturo, ay, oo nga. Dahil meron ka ng alam, and here comes the new, sabi natin, mga new information, nire-reject mo. Kailangan pala empty, para bang wala akong alam, nandito ako to learn.
to learn, and to grow. Amen. So, yan ang unang problema sa mga hearer, merong mga shut mind. Dapat wag po, open tayo. Now, let's go sa pangalawa. There is a hearer who fails to think things out and think them through. Ito, medyo ano po to. Maraming tao na nawawala lang ng oras na balik-balikan ang maraming bagay at i-meditate, i-ponder. Ano ba'y narinig ko? Ano ba'y nabasa ko? Minsan, may pagkakataon, nawawalan na yung time ng tao ng ganun Kaya tuloy, pati yung Word of God, kahit ganong katagal na siya, ay nananatili pa rin siyang baby. Kasi hindi niya, ano ba yung narinig ko? Ano ba yung tinuturo? Ano ba yung sinasabi? Ano ba yung instruction? Kailangan meron kang laging time to ponder on the Word of God. So hindi lamang po yun. There are people who take things up quickly and just as quickly drop it. Marami yan. Marami, di ba? Marami. Mamaya pupunta tayo dyan. So, sabi nga, maraming tao din, a good starter but poor finisher. Ang galing sa simula, pero walang matapos-tapos. Ngayon, katulad din po na halimbawa, they must always be in the fashion. Parang uso. Di ba parang nauso ang diet. Diet. Na medyo ang hirap naman yan. Ayoko na. Ang tawag dyan, bandwagon mentality. Kasi trending, kasi uso, Oo nga nakikiuso rin. Parang yan Zumba. Oo. Zumba. Anong hindi na uso, ayaw na. Ayun, wala na yung Zumba. Uso kasi. Nauso ang Zumba. Nung hindi na uso, wala na Zumba. Kain na ulit tayo. So, hindi po ganoon Ngayon, so sinasabi nga, they begin some new hobby with enthusiasm. Ito na, parang, wow, andun yung sigla and interest. But the things becomes difficult and later abandon it. No, medyo humirap na. Para bang, kasi tayo Zumba. Dati, 30 minutes, 1 hour, 2 hours. Ayoko na, hirap na ako. Ayoko na yan. So, hindi po ganun At kalimitan, ganun nangyayari sa salita ng Diyos. Now, a man can be, katulad po noon, that in the Word of God, when he hears it, he may be swept off his feet with an emotional action. Emotional. Di ba minsan, kaya gusto ko na maglilingkod na ako, mag-full time na ako. Kasi sa emotion mo, tuwan-tuwa ka na Pero, alam niyo po ba, hindi ka pwede mabuhay sa emotion. Kasi pwede mag-die down yan Pwede mo magsakyan. Kaya nga, but no man can live on an emotion. Serving God as well as marriage. Bakit nagfe-fail ang marriage? Kasi po, ibinebase sa emotion. Kaya nga po, tayo sa ating mga interview, tinatanong natin talaga, ako mismo, particular po, tinatanong ko, why do you want to get married? O kaya, natanong ko rin po na, ano knowledge nyo tungkol sa marriage? At nakakagulat, wala silang alam. So, and why now enter marriage? Ni hindi mo ma-define kung ano ang marriage. Kasi nasabi ko, teka, mahirap ata ito. Na pumunta ka rito o pumunta kayo na hindi nyo alam what is marriage. And why are you marrying each other? Kailangan malinaw yun Kasi baka emotion lang. Kasi pag emotion, nagda-die down yan, nawawala yan. At nakakalimutan, yung commitment, doon sa altar, gumawa ka ng commitment doon Ang mahirap nga, sa karamihan, sa mga ikinakasal, matapos lang yung ceremony, then tapos na. Actually, hindi po ganoon. Katulad nga rin po ng salita ng Diyos, kinakailangan yan, hindi by emotion. Kailangan decision po yan. Now, a man has a mind, and it is a moral obligation to have an intelligent faith. So, meron kang kaisipan na binigay ng Panginoon. So, kinakailangan ngayon, pag sinabing intelligent faith,
suriin mo mabuti. Hindi lang basta faith yan. Meron akong pananampalataya, yes. Pero kailangan maging intelligent ka rin, maging matalino ka rin doon sa pananampalataya na meron ka. Kasi ang Panginoon, meron siyang ginagamit ng mga instrumento para maigawad din kagalingan sa atin lahat. Pero dahil nga sa baka yung pananampalataya natin ay nalilihis, kaya napapahamak ang maraming tao. Now, hindi lang po yun, kundi ang Christianity has its demands. And these demands must be faced before it can be accepted. Kailangan maipaliwanag natin, kagaya ngayon po, Life in the Spirit Seminar, ongoing po yan. Maipaliwanag ng maayos ano itong ating gagawin o ano po itong inyong gagawin sa simula pa lang, the topic doon sa orientation, doon sa God's love, salvation, the new life, andyan yung deliverance, after deliverance, accepting the Holy Spirit, then the baptism na. At least kailangan naintindihan natin mabuti kung ano ba itong papasukin kong ito. Dahil malaki po ang i-demand niyan sa atin as a Christian. Kasi pag nandyan na yung demand, ayun na, nagkakaroon ng problema. Ay, kala ko ang Kristiyano, ganito. Hindi po. Very demanding ang pagiging isang Kristiyano. Now, tandaan din natin that the Kristiyano offer is not only a privilege, it is also a responsibility. Privilege natin to become sons and daughters of God. But at the back po noon, meron tayong responsibility to live like Christ, to think like Christ, to speak like Christ, to move like Christ. Yun ang responsibility natin. Amen, mga kapatid. Now, so, as a sudden enthusiasm, yung alab o yung interest, can always so quickly become a dying fire. Yung sudden enthusiasm, tuwa ka, mamayang konti, hindi po ganon. Ang pag-ibig sa Diyos ay hindi po ito emosyon. Kundi ito'y naintindihan natin bakit natin minamahal ang Panginoon kasi sa ginawa niya sa atin. Kulang pa nga po itong pag-ibig na ito para ibalik natin yung kagandahan na ginawa ng Panginoon sa ating buhay. Amen. Now, let's go to number 3. There is a hearer who has so many interests in life that often the most important things get crowded out. Ito ngayon ang mahalaga. Now, a man becomes too busy to pray. Minsan nga, gano'n no? Pag masyado nang busy na, minsan ang prayer, Lord, alam mo na yun nagkakaintindihan na tayo. Wala nang tayo na umupo to thank God. Di ba? Minsan, gano'n, maraming gano'n. Maaaring tayo din, maaaring nagagawa din natin yan. Lord, alam mo na, nagkakaintindihan tayo. Thank you, Lord. Hindi po gano'n ang prayer. Balikan natin yung ating pamaraan ng pananalangin. Now, nangyari nga, a man becomes too busy to pray and he becomes so preoccupied with many things that he forgets to study the Word of God. Eto. Pagkatapos po nating mapakinggan ng isang sermon, binabalikan pa po ba natin yung sermon? Ano ba yung narinig natin? Ano ba yung itinuro sa atin? Mahalaga po yun. Kasi once na hindi mo pinag-aralan yon, sandali na mawawala na yon. Maaaring a day after, tanungin mo, ano napakinggan mo? Wala na. So kailangan maging po tayo doon. Maging masigasig po tayo sa pag-aaral. Hindi lamang po kami mga manggagawa na dapat mag-aral, kundi lahat po tayo dapat mag-aral. Amen. Now, sabi nga, your business can take such a grief of you that you are so tired to think of anything else. Pag sobra na ang iyong kabisihan at pagod ka na, minsan hindi na natin po nababalikan ang mga bagay na nangyari para balikan kung saan ba ako nagkamali, ano ba dapat kong idagdag, ano ba dapat kong bawasin. Dahil sa sobrang kabisihan mo na lang, kung ano lang dumating, ginagrab mo na. Kung ano lang nasa harap mo, gagawin mo na kagad.
without na pag-isipan mabuti. Ano ba itong gagawin ko? Ano ba itong desisyon na gagawin ko? Tama ba ito? Mali ba ito? Wala nang time kasi busy na eh. Now, hindi lamang po yun. Ito po yung it is not the things which are obviously bad, which are dangerous. It is the things which are good, for the second best is always the best enemy of the best. Ito. Sa ating po mga decisions na ginagawa, sa palagay niyo po ba yung ating pinili o yung choice natin is the best? Kadalasan, nandun lang sa second best. O maari, kasi di ba good, better, best po yan. Minsan nagsisettle tayo dun sa good na lang. Kasi nga, wala na tayong time para pag-isipan ang mga bagay-bagay. Kaya nga, every choices, every decisions, ay meron po lifelong effect ito sa buhay natin. Kaya nandyan yung Galatians chapter 6 verse 7, that we can never fool God. We will reap exactly what has been sown. Na bago mo gawin ng isang bagay, iniisip mo pa lang, isipin mo buti, tama ba yung gagawin mo, gagawin natin? Ano magiging effect niyan? After nito, sa maring bad choices, bad decisions, ano magiging effect niyan after this? Alam naman natin, mayroong consequences talaga. Meron talaga tayong haharapin na responsibility, whatever choices and decisions na ginawa natin. So dahil sa busy na, ayan, marami ang natatrap. Amen. Now, so dito rin po, na pinapakita nga sa atin, alam niyo po the best example is Mary and Martha. Ayan, oo. Di ba? Totoo So yan. pareho sila. Dumating si Jesus sa bahay ni Mary at Martha. So si Martha, pag tinignan mo, tama din ang ginawa niya, di ba? Wala nga makakain. Which is, yan yung parang second to the best. Best. O maaaring good. Kasi nagluto siya, thinking na nagugutom si Jesus, magluluto ko. Tama yun. Oh. Pero which is the best? Ang ginawa ni Mary, umupo sa tabi ng Panginoon at nakinig. Maraming beses nalalagay tayo sa mga ganyang sitwasyon. Ito. Kaya kailangan pag-isipang mabuti. Lahat ng gagawin, lahat ng decision, pag-isipang mabuti. Ano magiging effect nito? Makakabuti pa ito para sa atin? Makakabuti pa sa katawan ko ito? Para bang, kakainin ko ba ito o hindi? Ano kaya idudulot nitong pagkain ito sa sarili ko? Masarap, dahil nga masarap yung pagkain, pero makakabuti ba sa'yo? O makakabuti ba sa atin? So, yun yung sinasabi ko po. Ang sinasabi na salita ng Diyos ay ganito. Suriin natin mabuti. And last, there is the man who is like the good ground. Ito yun. Now, so sinasabi sa atin, like the good ground, his mind is open. Pag open ang kaisipan mo, he is willing to learn and he is willing to hear. Handa ka makinig, handa ka matuto. Marami pa tayong dapat matutunan. Ako, marami pa rin dapat matutunan. Hindi ko sinasabing, alam ko na lahat yan. Hindi, gusto ko pa matuto. Maraming bagay pa akong gustong tuklasin pa sa pamamaraan ng Panginoon. And up to now, ang prayer ko pa rin, Lord, seeking the will of God sa buhay ko. Hindi ko sabihin, nalaman ko na, hindi pa. Alam ko meron pa. Meron pa siyang gustong ipagawa sa akin. So everyday sinisik ko po yan. Sa bawat choice and decisions, nag-iingat ako. Na baka mapangunahan ko ang Panginoon, baka yung gagawin ko ay hindi man pinagagawa ng Diyos sa akin, ako magsasuffer. Kaya maging maingat po tayo sa pamagitan ng pag-aaral ng salita ng Diyos. And hindi lang po yun. He understand. He has thought the things out and knows what this means to him and preferred to accept it. Tingnan niyo yung progression dito. He has thought the things out, inisip niya na, pinag-aralan niya mabuti, and knows what this means to him. Alam mo kung ano ibig sabihin dito sa iyong buhay, sa sarili mo, and preferred to accept it. Alam mo na tanggapin mo siya. So hindi lamang po yun, he translate his hearing
into action. Kung noon napakinggan, apply mo. Kadalasan, narinig, hindi naman in-apply eh. So ano ngayon ang na-expect natin? Ay di wala. And hindi lamang po yun, yung nga po na He translates His hearing into action, He produces the good fruit of the good seed. Kaya nga po, the real hearer is the man who listens, who understands, and who obeys. Amen. No, mga Amen. kapatid, no, itong araw na ito ay naging instrumento po kami ni Minister Ernie, no, para sa atin na maunawaan ano ba itong parable of the sower. So, tandaan po nyo, dalawang tao ang ine-aim, the preacher of the word. Lahat tayo preacher, kasi Matthew 28, the Great Commission, all believers, sabi doon, go to all nations and teach everything that God has taught us. To obey, to serve, and to love God. At yung hearer naman ngayon, makainip po tayo mabuti. At sa ating pakikinig, ipamuhay naman po natin kung ano'y napakinggan, then, tingnan nyo po, ano ang ibubunga nito sa ating buhay. Amen. Amen. Thank you, Lord. So magandang umaga po. So meron tayong announcement. Yes, oo. Flu vaccine, 4 strains ito, good for 1 year, care of DocMon. And for those who want to avail, it is 1,300. Mas mababa po ito kaysa sa market Ay, oo price. naman, oo. oo. Sa May 14 po ito, which is what day? It's a Sunday. After fellowship. After fellowship, no? Dito po sa worship center, no? If you're going to avail, kindly message Sister Jam Mercado via FB Messenger or via text at 090609866405 to be listed. Deadline po Napasa sa... mo? Dikitan eh. Deadline po sa mga magpapalista is So, May May 11 at 12 noon. 12, no? After ng fellowship. After the Ayan. fellowship. So magandang umaga po, mga kapatid, at pagpalain tayo ng Panginoon sa araw na ito. God bless you all. Salamat God bless. po. Bye-bye. Thank you, Lord. 2 Timothy